pagbubulay-bulay ay basahin natin Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa lahat ng bagay ay napakahalaga ng pagsisimula. Subalit, kaakibat ng pagsisimula ay ang pagpapatuloy. Sa napakagandang pasimulang ito na nabanggit sa talatang ito ay yung salitang nilikha. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito ay pagkilala sa kung saang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa kanyang pagiging creator bilang manlilikha. Sa simpleng pagbubulay-bulay ay maaring sa ating buhay ay marami tayong tinatahak. Marami tayong kakarapin o maaari ay iniisip natin kung ano pa ang mangyayari o gusto nating plano sa mga susunod na panahon, lalo sa pagdating ng bagong taon. Ngunit napakaganda ring alalahanin natin na sa anumang kalagayan ng ating buhay, nais ng Diyos ay mapasimulan sa ating buhay ang bagong pagkalikha. Na ang pagkalikha sa atin ng Diyos tulad ng langit ay napakagandang larawan ng paghahari ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay mapasimulan niyang likhain sa ating buhay ang buhay na naghahari ang Diyos. Gayun din naman ay yung lupa na kung saan ang nais ng Diyos ay lumikha sa atin ng buhay na lumalago. Kung ating titingnan ang ating buhay, kung ating i-assess ang ating buhay sa mga nakaraang panahon, kamusta ang ating pananampalataya? Nanawa ay maisip natin sa ating buhay at ma-realize natin sa ating buhay ano ba ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kilalanin natin kung paano ang Diyos ay naging manlilikha sa atin. Na tayo ay nililikha ng Diyos sa bawat araw, tayo ay nililikha ng Diyos sa bawat oras ng ating buhay upang lumago, manatili at yumabong sa pananampalataya na ang pagkakalikha sa atin ng Diyos ay makalangit, may kabanalan. Ang pagkakalikha sa atin ng Diyos ay ganap na nakaayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang plano para sa iyo, para sa atin. Kaya sa oras na ito, tayo ay magbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon na ilagay natin ang ating sarili na tayo ay tulad ng nasa hardin ng Eden, na tayo ay nililikha ng Diyos na maging bago at ganap, na tayo ay nililikha ng Diyos upang umayon sa kanyang wangis. Tayo ay nililikha ng Diyos bilang kanyang masterpiece. At ito ay mangyayari kung tayo ay magpapasya na ang Diyos ay magpasimula na lumikha sa ating buhay, na siya lamang ang maghahari sa ating puso, na siya lamang ang maghahari sa ating buhay, na sa lahat ng ating tunguhin, sa lahat ng ating hakbangin, sa lahat ng ating plano, at sa ating lakbayin dito sa lupa, kasama natin ang Diyos. Ang Diyos na lumilikha sa atin ng bagong buhay, bagong puso, bagong umaga at pag-asa. Kaya sa ating lahat, muli, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tayo, ikaw at tayong lahat, ang hangad ng Diyos ay paglikha ayon sa kanyang nais para sa iyo. Kaya ang hamon sa atin ngayon, tayo ay mabuhay na pinaghaharian ng Diyos. Tayo ay mabuhay na ang Diyos ang naghahari sa ating lahat ng pamumuhay at hakbangin sa lakbayin ng pananampalataya na lumalago at lumalakad sa liwanag ng ating Panginoon. Ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay. Nawa, igawad niyo po ang kapahingahan. Igawad niyo po ang bagong lakas. Igawad niyo po ang bagong buhay na likha mo, O Diyos, na kami ay lumakad sa liwanag ng inyong pag-ibig, sa liwanag ng inyong pagkalikha sa amin.
na kami ay maging kawangis mo na nahahayag ang iyong katangian ng pag-ibig, kapakumbabaan. Kami ay humakbang at maglingkod. Umayo na nahayag ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Kami ay gawin mong pagpapala, kami ay gawin mong mabuting halimbawa sa isip, sa salita at sa gawa na walang maitaas kundi ikaw lamang, Jesus, na siyang bumubuhay sa amin, na siyang nagpapalakas sa amin, na siyang gumagabay sa amin. Marami po salamat, O Diyos. Purihin ka at pagpalain mo ang bawat isa. Samahan kami palagi at ingatan sa lahat ng aming hakbang. Sa iyo ang kapurihan sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Purihin ang Diyos at patuloy nating alalahanin at madama ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa amin. God bless everyone.